Praise the Lord. Amen. What's God going to do now? What are you doing, lady? Listen now, I don't want any trouble out of you. Well, you're late. You're late. How you all doing? You okay? Kumusta mo tanan? Okay ra mo? Yes. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Amen. Well, I just want to give God glory. I want to welcome the presence of God. Again, I want to welcome the Holy Ghost. Amen. I want to welcome the glory of God. I want to welcome the spirit of prophecy Amen. in this house in the name of Jesus. Amen. Amen. Atong ginabi-abi Thank ang you, balang Lord. espiritu, atong ginabi-abi ang himaya sa Dios ug ang espiritu sa pagpropesiya sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So what should we do next? Unsa daw atong sunod nga buhaton? What should we do next? Huh? Yes, Prophesy? amen. We prophesy. I thought that's what we've been doing. According to 1 Corinthians chapter 14, Amen. prophesy is expounding on the word of God. Amen. Amen. Hey, that lady came back. She that said lady. disconnected. Now it's connected. Now she's connected, huh? Yes. I don't know what we're going to do with that lady. Nado babae nakasulod na yung speaker, oh. Yeah. Getting lippy. Wow. I just praise God for this morning. Amen. So I just believe Ixoon. God wants to bring back the fivefold into the body of Christ. Amen. So nagatuo siya igsoon nga ang Ginoo gusto gyud niya nga ibalik ang 5 kapilo sa lawas ni Kristo. God wants to take control of His church. Gusto sa Ginoo nga siya mo'y mo control sa iyang simbahan. He wants us to give back control to Him. Gusto diay sa Ginoo igsoon nga atong ibalik ang pagkontrol ug ang pagbuot sa kamot sa Ginoo. As the head of the church. Isip nga siya man ang atong ulo sa simbahan. Di ba? Di ba tinuod? So, in 2016, Sa tuig nga 2016, I don't know if any of you ever heard of the Apostolic Prophetic Council. kung dili mi sigurado kung kamo ba diri or naaba ninyo diri nga nakadungog na mahitungod sa apostoliko o propetikanhong konseho sa mga alagad sa Ginoo. The people like Cindy Jacobs. Anybody here ever heard of Cindy Nakaila ba Jacobs? mo ni Cindy Jacobs? Yeah, so she's a prophetess. She comes to the Philippines quite often. So si Cindy Jacobs usa ka propeta nga sige og bisita diri sa tuwa sa Pilipinas. But she's involved with other prophets. No, so kini si Cindy Jacobs kay kanang konektado siya sa uban pa nga mga propeta. And there's prophets and apostles that get together every year at the end of the year, and they seek the Lord and they say, Lord, what do you want for the body of Christ the following year? So kini silang Cindy Jacobs kauban ang uban pang mga propeta o mga apostol gikan sa tibuok kalibutan kay magtigom sila matag katapusan sa tuig, then mangutana sila kung unsa ang mensahe sa Ginoo para sa mosunod nga tuig. So in the beginning of 2016, So sa sinugdanan sa tuig nga 2016, the Lord said through this Apostolic Prophetic Council, ang Ginoo nagsulti pinaagi niining konseho sa mga apostoles ug mga propeta. and they gathered together from all around the world. Nagtigom sila kini nga mga apostoles ug mga propeta gikan sa tanang mga nasod sa lain-lain mga nasod sa tibuok kalibutan. And the Lord said, I want to reestablish the fivefold in my church. Ug ang Ginoo nagsulti niini nga konseho niini pundok sa mga propeta ug mga apostoles nga tinguha sa Ginoo nga ibalik ang 5 kapilo sa iyang simbahan. And the Lord said, if any church will reject the fivefold, that I will reject them. Unya niingon ang Ginoo nga ang bisan kinsa o bisan unsa nga simbahan
nga magdumili og musalikway sa lima ka pilo kay ako usab nga gisalikway. He's not talking about salvation or going to heaven. The Lord said that if they reject my fivefold, then I cannot use them the way I want to use them. Wala ni nagpasabot igsoon mahitungod sa kaluwasan or kanang mawala ang kaluwasan apan ang ginapasabot diay sa Ginoo ani nga si bisan kinsa nga simbahan nga dili mo dawat sa lima ka pilo nga mga gasa kay dili pagagamiton sa Ginoo. So we have to understand, Ikson, if we reject any part of the Word of God, since the Word is Jesus Christ, that we're actually rejecting Him. So kinahanglan din nato masabtan igsoon nga sa bisan asa nga parte sa pulong sa Ginoo nga ato kanang gisalikway, nagpasabot usab nga tungod kay si Jesus man ang pulong nga gisalikway pud ay nato si Jesus kung atong gisalikway ang laing bahin sa pulong sa Ginoo. So the Lord said, if any church will not allow the function of the fivefold back in my church, He said that how can they carry my heart? How can they carry my glory? How can they carry my presence and my will? So ang Ginoo nagaingon nga kung kini nga mga simbahan dili nila dawaton ang akong lima ka pilo nga mga gasa, unsaon man nila pagbitbit sa akong himaya, unsaon nila pagrepresentar sa akong ngalan, unsaon nila pagbitbit sa akong gahom. So I took that very serious. So iya katong gidawat nga seryoso nga propesiya gikan sa Ginoo. I want to please the Lord. I want Him to have His will. Kay gusto niya nga mapahimuot ang Ginoo ug ang kabubuton sa Ginoo ang matuman. And so I take it very serious that we need to allow the fivefold to function in the church. Mao nga iya gyud nga giseryoso nga tugutan gyud nato ang lima ka pilo nga magamit or mabalik gyud siya sa simbahan. In order to help the church to come into full adult sonship. Aron nga Maturity. matugutan nato ang simbahan nga moabot sa hingpit nga pagkahangtong. Does this make sense to you, Ano Ikson? nakasabot ba ta Igsoon? Nakarelate ba ta? Nakakonektar ta? So the Lord is looking for a people that will allow themselves to allow the Holy Spirit to work through them, to die to themselves to the point where it's Jesus, it's the Spirit of God who takes over. Mao nga ang Ginoo karon diay Igsoon kay nangita siya mga tawo nga mutugyan sa ilang kawaligong kinabuhi ug mutugot sa Ginoo nga ang Ginoo mo ay magkinabuhi pinaagi kanato nga mamatay ta gikan sa atong kawalingon nga mga kagustuhan aron nga ang Espiritu sa Dios mo ay magapamuhat pinaagi kanato. The heart of Amahan is to have people who will worship Him. He wants to work through people like you and me in the same degree that He worked through Jesus. Amen. Kaya kasing-kasing sa atong langit ng Amahan Igsoon kay gusto niya nga mamuhat, gusto niya nga gamiton ta sa samang pamaagi kung giunsa paggamit si Jesus samtang naa si Jesus dinhi sa kalibutan. Does that sound buang? No? Buang pa paminawon? See, Jesus is the head of the church, di ba? Di ba si Jesus man ang ulo sa simbahan? Tinuod? Is that right? Di ba sakto? He was the firstborn son. So, siya mo'y pangunang anak. Siya mo'y kinamagulangang anak. Di ba? And the reason that Amahad could work through him, because Jesus said, it's not I who does the work, it's the Spirit of the Father within me who does the work. Ug ang rason igsoon nga nakapamuhat si Jesus sa ingato nga level, ingato nga klase nga pagpamuhat, tungod kay si Jesus nagingon nga dili ako ang nagapamuhat apan ang Espiritu sa Amahan ang nagapamuhat gari kanako. So Jesus was representing the church as the head, di ba? So si Jesus sa iyang pagpamuhat dinhi sa kalibutan kay iya ang girepresentar ang simbahan isip nga siya man ang ulo. Okay, so let me show you why I say that. So iyang ipakita sa imo anong gisulti na niya. Ephesians 1, Efeso 1, verse 22, versikulo 22 23. ug 23. He, speaking of Jesus, has put all things under His feet. He has appointed Him the universal and supreme head.
the Father appointed Jesus as the supreme head of the church, a headship exercised throughout the... Church. You see that? No, ug siya nagtakda, siya nagbutang sa tanang mga butang ilalom sa iyang tiil, no, ang amahan nagbuhat niini ilalom sa nagbutang sa tanang butang ilalom sa tiil ni Jesus, ug nagtudlo kang Jesus isip nga hiniusa og labing gamhanan nga ulo sa simbahan. So the headship of Jesus, the power of Jesus, the authority of Jesus is exercised through the church. Diba? You see it? Makita ba natin na igsoon nga ang pagkaulo ni Jesus kay nagapamuhat pinaagi sa simbahan. It's exercised through us. Bot pa sabot ang pagkaulo di ay ni Jesus kay mabuhat pinaagi kanato. So our bodies, right? No, di ba kita ang lawas? How does my arm know to do this? Giyon sa How does pagkabalaw it sa know? bukton nga ingana iyang buhaton kinsay kasuguana? Ang Who's telling my arm what to do? ang ulo. The head. Di ba? Diba? How do we know? How do we do that? Giyon sa man nga makalihok ng ubang parte nato sa tong lawas. Ang nagsuguana kinig yun, ang ulo, di ba? Wala may kaugalingong kinabuhi, wala may kaugalingong utok ng atong mga parte sa lawas. See, Ixon, the function of the church is directed by the head, Amen. Jesus Christ. Amen. So, buot pa sabot, ang atong pagpanglihok, ang atong pagpamuhat, kay gidirekta or ginasugo sa ulo, nga mao si Jesus. That's why it says that unless the Lord build the house, unless the head is the one who's building our house, No, they labor in vain. No, mauna, nga giingon sa Salmo, nga gawas kung ang ulo ang magsugo, ang lawas kung maglihok-lihok lang siya giyaa, gahago-hago ra ka. Kung dili sugo sa ulo. Di ba? So we have to let the head be the one who give instructions, who tell us what to do, and then we obey. Amen. Mao nang kinahanglan nga tugutan nato nga ang ulo ang magsugo sa lawas, unsa ang buhaton? And Dili nga magbuot ang lawas sa ulo. How, Ixon, can we hear the voice of God and hear the instructions of God if we don't have relationship with God? We don't have relationship with the head. How can we hear day-to-day instruction? No? Unsaon man nato nga makadungog ta og adlaw-adlaw nga mga sugo gikan sa Ginoo kung walay relasyon ang lawas sa iyang ulo, kung putol sila. Kung Okay. walay connection, di ba? So look at verse 23. Lantawa diha sa bersikulo 23, 1:23. And this is about us. It's about you and me. What does this say? So mahitungod ni siya nimo ug nako. His body, which is his body, if we go back to verse 22, exercised through the church, which is his body. See, we are his body. No, so kita mao ang iyang lawas. He is the head. Siya ang ulo, si Jesus ang ulo. And in the body is what? No, ug niini nga lawas mao ang What does it say? What's in the body? the fullness of Him. Okay, here in my Amplified, it says, the fullness of him who fills all in all. For in that body lives the full measure of him who makes everything complete and who fills everything everywhere with himself. No, there is amplified nga hubad kay nga mao ang lawas, nga mao ang kahingpitan o ang pagkakumpleto niya nga mao'y nagpuno sa tanan diha sa tanan. Tungod kay ni ana nga lawas nagpuyo, ang kumpleto nga sukod niya nga mao'y naghingpit ug naghimo og kumpleto sa tanan nga nagpuno sa tanan sa bisan asa. So the body has to do what the head tells it to do. No, so ang lawas dapat mosunod sa kung unsay gisugo sa ulo. And understanding that the body will represent the fullness of who Jesus is. O kinahanglan nga masabtan nato nga kining lawas di ay
Kita nga lawas ni Kristo dapat nga magrepresentar sa kahingpitan, sa pagkakumpleto sa atong ulo, nga mao si Kristo. With the fullness living in the body, we're not limited igsoon. Amen. Yung buot pa sa No limitation. buot pa sa butigsoon, tungod kay ang kasulatan nagtudlo man kanato, nga ang kahingpitan, ang kumpleto nga sukod, no, the full measure, ang kumpleto, ang tibuok nga sukod ni Kristo, nagpuyo na sulod sa ato ang lawas. Sa lawas ni Kristo, buot pa sa buot, wala na'y limitasyon sa ato, Hello? Ayo. Hello? Motulog? Katulgo na mo? Okay. Yun, amplified. Okay. Let's go to Where? John 14:12. Gidihata sa Juan 14:12. Let's see what John 14:12 says. Come on, church. 14. You're being equipped right now to do the work of the ministry. Amen. Yung ginasangkapan ka karon para nga mabuhat sa buluhaton sa Dios. 1:14:12. 12. 12. Yung Mupasalig ko nimo, manggamuyo ko ug sulti nimo, kung kinsa ang hugot na matuo nako. Siya usab makabuhat sa mga butang na akong gihimo, ug labaw pa mga butang kaysa niini kay muadto ko sa amahan. Amen. If anyone will steadfastly believe in me, they will do what I do, and Hallelujah. greater works than these. Amen. No si bisan kinsa nga mutuo kanako, mutuo kang Jesus kay mubuhat sa tanan nga akong gibuhat, ug labaw pagani sa akong mga nabuhat ang ilang mabuhat. Hallelujah. Is the word of God true or not? Tinuod ba ang pulong sa Ginoo or dili? And Jesus said, anyone. He didn't say you have to be a man. He didn't say you have to be a pastor. He didn't say you have to be educated or you have to be white or brown. He said anyone who will steadfastly believe in me will do what I do and greater works than these because I go to my Father. Hallelujah. No, ang kwalifikasyon igsoon sa pagtawag ni Jesus nga makabuhat sa tanang mga butang nga iyang gibuhat ug labaw pagani sa gibuhat ni Jesus kay bisan kinsa wala nag-ingon ang Ginoo nga kinahanglan nga kini ang imong tawag, kinahanglan puti ka, kinahanglan brown ka, kinahanglan Amerikano ka, kinahanglan Pilipino ka, unsa imong tarasig suod. Ang iyang giingon bisag kinsa makabuhat sa kung unsay gibuhat ni Jesus ug labaw pa sa gibuhat ni Jesus ang atong mabuhat. Hallelujah. Lapad ilong, No bahala. taas ilong, No lapat man ang atong ilong, taas, pislat, mubo, no taas man ta, mubo, palwa man tag ilong. babaye, lalaki, No mababayi man ka, malalaki, di ba? bata, idaran, Americano, Filipino, di ba? Anyone. may ngipon o wala, makahimo gyud ta sa buluhaton sa Ginoo. You can have beautiful buhok like this man here, Amen. or you can be opaw like me. Anyone, amigo. No bisag kinsa, pwede ka gamiton sa Ginoo nga mubuhat sa buluhaton. Nya labaw pag yun sa gibuhat ni Jesus. If you're born again, if you're baptized in the Holy Spirit, you're Amen. qualified. Amen. No, kung natawo ka pag-usab, nabautismohan diha sa Balang Espiritu, kwalipikado ka. Diba? Amen. It's time for us to mobilize the army of God. Amen. To Panahon na. mobilize the church. To mobilize the people of God. Hallelujah. Panahon na igsoon nga atong palihukon ang mga gibalaan sa Ginoo, ang mga sundalo sa Ginoo. Panahon na nga ato na silang pukaw nga, huy, panindog mo. Dili pwede nga akura, dili pwede nga pipilaray mamuhat. It's time for us, Ixon, to empower the people to do the work of the ministry. Hallelujah. Go to La. Amen. No, panahon na igsoon,
nga gamhan nato sila, tugutan nato sila ba nga manglakaw. Tugutan nato sila nga sila na po'y mamuhat. Tara manglakaw ta, mangapig tagkalag, mangampo ta, mamanhaw ta sa mga patay. Ayuhon nato ang mga nagmasakiton. How are we going to learn if we don't go? No, so unsaon man nato pagkaton kung dili ta manglakaw? We learn as we go. It's called OJT, on-the-job training. Correct. No, makaton ta nga mubuhat sa buluhaton sa diha nga manglakaw ta. Mo na ginatawag nga on-the-job training. Diba? I know teenagers that they've been to the churches for years, and they said the evangelist that comes in and they spend days in this class and they're learning how to evangelize and win souls. And they say, okay, we're ready, let's go. And they say, no, you're not qualified yet. Naami na ilahan nga batanon nga sa ilang simbahan, kada tuig na sila bisita nga evangelist. Dayon magtudlo ulsaon pagpangabig og kalag. So siyempre nagtudlo no. Magkunsaon pagkabig og kalag. Karon kay natudloan naman ang mga batanon, ningon ang mga batanon nga, oh, nakato naman mi, gitudluan naman mi nimo. Palakwan nami. Kay kabalo nami unsaon kay imo mi gitudluan. Karon moingon tong mga leader, ano ato nga simbahan, ay dili pa mo kamao. Pagkasunod tuig, mao ra gyapon ditudlo na pud balik. Then ingon sila nga nakato naman mi ani last year. Mo inyong gitudlo, palakwan nami. Tuguti mi nga amo i-aplikar sa inyong gitudlo. Ningon sila, dili pa mo ready kay mga bata pa mo. Kano sa ka ready? They ask, how do we get qualified? So nangutana mga batanon, unsaon na mga mahimong kwalipikado? Magsige na lamig tuon. Ambot lang. Sige mong tudlo, pero wala mi lakaw. Wala application. They said the exact same teacher came back 1 year later, taught the same exact class, and the students were all excited. Can we go now? Can we go out now? We're ready. No, no. No, you're not ready yet. You're not qualified. Doy kato nga nagtudlo, ni balik na pud pagkasunod tuig, mao ra gyapon ang gitudlo. Unsaon gihapon paggabi og kalag. So siyempre mga batanon na excite na sila, ningon sila nga, ready na guro miron kay kaduha na gud ka nagtudlo na mo ani, no. Ningon na pud tong nagtudlo nga, dili gihapon. How do you get qualified? Unsaon nimo nga mahimo kang kwalipikado? Bible college? Pinaagi ra ba sa sigig tuon, sigig tuon, sigig tuon? Did Jesus choose his 12 from the Bible college? Si Jesus ba ang iya bang pagpili gikan lang ba sa Bible college? He gave them OJT. Di ba iyaga ni sila nag-application sila, nag-OJT sila. Unsay gitudlo ni Jesus iyang giingnan o kamo na pod. We took the students out, we showed them how to pray with people. We took the students out and said, we're going to go pray with people. Watch me. Watch me. Okay, I'm going to come pray for you. Okay. You see that? Okay. Now the next one, you're going to pray for them. And the students, they prayed for people in the streets, and God was moving, and people were getting healed, and people were getting saved. Amen. And then they went back, and the pastor said, no, you can't pray for people. You're not qualified. No, so dito sa amo sa Dipolog nami internship nga amo ang ginatugutan ng amo mga estudyante nga dalo na tudluan namo sila unsaon pagpanglakaw, unsaon pagkabig og kalag, unsaon pagpangampo. So amo silang kuyugon mga tumi sa kadalanan. So moingon mi nga tara. Yung makugigon sa una. Moingon mi nga, oh, tudluan ka namo unsaon, tudluan ka nako unsaon pagkabig og kalag, unsaon pagampo. So ako sa tawa ko, moadto ko, ako asa kampuan. Moingon ko nga, pwede ko magampo para nimo. Nakita nimo unsaon, o ikaw na pud sunod. So, i-apply diretso, unsay gitudlo. Pero, pagkahuman ato nga mga batanon nga natudloan, pag uli nila silang simbahan, niingon sila pastor, kabalo nami manglakaw, kabalo nami mangampo sa mga nagmasakiton. Niingon si pastor, ay dili pa pwede, kay dili pa mo kwalipikado. JM he was in that first youth camp. So ako, nahimo kong kabahin atong una nga youth camp nga gibuhat nila ang daddy. I think I told you this in Quezon. So we found this deaf man. So namin nakaplagan nga usa ka bungol nga tatay. Si Jesus. I said, JM, you're going to pray for this deaf man. O giingnan ko niya. First time to nako nga nikuyog pagpanglakaw, then ingon siya nako, JM, ampuin ang bungol nga tatay. JM is like, first time na ako,
Nang luspad ko din, nang nidako akong mata, ha? Ako mo ampo? Wala. Murag na nasak lang ko nga, ha? Ako? So Nibuglat akong mata din, nang luspad ko. the deaf man's name was Jesus. Ya kabalo mo sa ngalan sa bungol nga tatay Jesus. Makapang Jesus gyud ka. O sa dipolog ko nga Jesus bungol. And JM and this pastor prayed for this man. What happened? So, ang akong kauban, ang iyakong gignan nga, okay, ni kuyog man ka, ani nga youth camp, mangampo po ka, sumuto nga nasakon, nang luspad ko, mura kong asukal nga puti. Kaya naluspad ako, nahadlok kung wala pa man dyan kusukad na kapangampo, tao niya sa gawas, pag yun. Kaya ako naandan mag-ampo, sa sulod sa simbahan, ano, sa dalan man. No, so, muto nga, ningon sa apoy na, kanang bungol, niya ang alan sa bungol kay Jesus. So, makaingon siya kag Jesus, bungol. No? So, pag doon, kauban ako ang kauban ako nga nangampo kay pastora. Pastora na siya. Pero first time po niya nga makapangampo og bungol pod. First time niya nga mangampo din. Giampuan na mo to si Tatay Jesus, bungol gyud siya, wa gyud siya madungog. Pero to God be the glory pagkahuman first time to nako. And human na mo og pray ni pastora paghigap namo sa iyang dalunggan, pagpangutana namo, tayo na kayo madungog. Ningon siya ko naa. Nakadungog jud si Tatay Jesus. Hallelujah. So Jesus used them to heal Jesus. Amen. Di ba? Gigamit ko ni Jesus para maayos si Jesus. Amen. Patay na si Jesus. Pero buhay itong Jesus. Hallelujah. And then you go back to church and they say, you're not qualified. Yeah, oh. You're not qualified to pray for people. No, so imagine na ragod kung nasinati ito nimo nga gigamit ka sa Ginoo nga muhimo og milagro. Milagro ba na makadungog ng tao? Balik, di ba? So, pag ikaw ganahan ka, excited ka, then pagbalik nimo sa imong simbahan, ingnon ka nga ay dili pa ka kwalipikado nga mangampo. Naday certificate? Kinahanglan day certificate para makapangampo. We have to free our people. We have to free them up. Amen. No, so Turn them loose. Empower them to go. Amen. Kinahanglan day nato na sila buhian. Kinahanglan na nato sila tugutan ba? Manglakaw ta. Tudluan nato sila ba? Yung buhian nato sila nga buhato na. Pasagdaan nato sila nga mamuhat ni ana. Di ta dapat mahadlok nga basin mayawaan na sila, mayawaan man nga ngalan ni Jesus man ang atong gidala. We have children and young teenagers that are preaching in our simbahan. Dito sa mga simbahan sa Dipolog, naami mga bata o mga batanon nga nagawali na. Mutindog sa pulpito, magwali. They never went to Bible college. So, kato nga mga bata, kato nga mga batanon, wala man to sila nakasulay nga mag-Bible college. We never taught them how to preach. Dahil wala po namo sila gitudloan sa pagwali. They got baptized in the Holy Ghost and Amen. fire. Amen. No? Gibautismohan lang yun sila diha sa balang espiritu o kalayo. And all we did was take them and say, you have something you want to share? Yeah. So, ang amo lang gitugot, ang amo lang gibuhat, mao nga, gitagaan lang namo sila ng oportunidad, nga nakay gusto i-share o narang. Patindugon sa pulpito, unsay imong gusto nga i-share. Unsay gibutang ni Lord sa imong kasing-kasing i-share. And they're preaching these mensajes on fire, like 12 years old, 13 years old, 14 years old. I'm telling you the truth. Amen. No, siguro wala din ninyo na meet to siya. Nakauban namo to one time diri sa Bukidnon. Sa Libona namo siya nakauban. 12 pa siya ato nga time, si Princess. 12, nami makauban 12, 13, 14 anyos. Gakalayo nga magwali. We just have to give them opportunity. No, kinahanglan na nato sila tagaan og oportunidad. Tagaan sila og mikropono. Tagaig oras nga makatindog sa atubangan. Because what we're really doing, we're just letting the Holy Ghost work through them. Amen. No, kay ngano unsay ato ang ginatugutan ana nga si Holy Spirit may mamuhat pinaagi ani nila. So one time I wanted to show everyone the power of the Holy Spirit. Nato sa kahigayon nga gusto niya ipakita ba ang gahom sa balaang Espiritu, ang gahom ni Holy Spirit. Because we think like if a man or a woman they lay hands on somebody and
they fall down under the power of Spirit. Oh, wow, they're so anointed. No, tungod kay Diba? natay pagtuo ba, nga natay panghuna-huna bitaw nga kung ang tawo nga nagpandong sa kamot dahil kanang tawhana magipandungan kay natumba ilalom sa impluwensya sa espiritu, ang ato panghuna-huna nga grabe no, anointed kay na nagpandong bay. No, iyan ato huna-huna no. But the Lord is no respecter of person. Pero kabalo bata nga ang Ginoo di mo gyud sa mamili og tawo. So I brought Pastora's son up front. So, gisulayan, gipakita ni Daddy ang gahom ni Holy Spirit nga bisag kinsa pwede gamiton. So, gigamit niya, isip nga example, ang anak ni Pastora Jen. Gidala niya diri sa atubangan. Dito, samtang gasimba mi. Gidala niya diri sa atubangan. His name is Kyle. He was what, 8 years old? I think, yeah, he was 8. 8 years So, old. atong panahon, kay si Kyle, anak ni Pastora Jen, kay 8 anyos. I said, he's going to lay hands on you. Ningon si Daddy, nga, kini si Kyle, mo'y mo pandong sa iyang kamot diha sa imuha. I said, he's going to lay hands on you? Yeah, he's going to lay hands on you. You watch what the Holy Spirit will do through an 8-year-old. No, dayon, ningon si Daddy nga lantawa unsay mabuhat sa Ginoo pinaagi aning 8 anyos nga bata. So the first person comes up, he lays hands on him. They go, boom. So, nagtawag si Daddy. No, kinsa ganahan nga magpaampo. So niduol sa katawo, then gipandong lang sa bata iya ang kamot. Ang tawo nga niduol natumba. Now everybody wants to come up and get hands laid on No? by the Then pagkawa 8-year-old. na to, nadasig ang mga tao, kupod, magpapandong po ko. Halos kami na tanan, nanindog na kay para magpapandong atong bata, 8 anyos. And everybody he lay hands on, boom. Amen. Bomba! Ug ang tanan nga gipandungan sa kamot ni ining bataa nga 8 anyos, nangatumba ilalom sa impluwensya sa Espiritu Santo. Hallelujah. Never went to Bible college. Pero 8 anyos, wala man gyud nasukad nga nag-Bible college. Am I trying to tell you Bible college is not important? No nagpasabot ba ni nga dili No, Ixon, that's nga not what I'm nagaingon saying. mi nga dili importante ang Bible college, dili na ingana mo pasabot. I'm saying Bible college alone will not qualify us. Amen. Holy Spirit qualifies us. Amen. Apan, ang gusto namo nga ipaabot ba, nga mapasabot sa matag usa nato, nga ang Bible College, dili na maulang ang mag-ingon nga kita kwalipikado. Apan si Holy Spirit, maugyod ang mag-ingon, ang maghimo nato nga kwalipikado ta para sa buluhaton sa Dios. God can use an 8-year-old. God can use an 18-year-old. God can use an 80-year-old. Amen. He's no respecter of Kaya ang person. Ginoo igsoon. God can use you. Amen. Ang Ginoo mo gamit sa 8 anyos, 18 o 80 anyos igsoon. Buot pasabot, magamit ka sa Ginoo. Di ba? Amen. You believe that? Matuuhan ba na nimo igsoon? We have children going out in the streets and praying with people, and God is using them. Amen. No naapod may mga kauban dito, mga bata, among ginakuyog, among ginadala sa among pagpanglakaw, o ginagamit sila sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. It ain't about the right words. No kay dili man gyud sa mahitungod sa maayo or There is no magic word. nga or kanabitang moingon man gud ta nga dili ta magpaampuan ng bata kay bata di ba nakabalo mga ampo. Diba? Wala man goy ilili man kakaingon nga pinaagi sa pag-ampo na ayo ng tawhana. Kay dili man ang pag-ampo nag-ayo. So about Si Lord man, di ba? So about letting a 12-year-old come up and preach, pastor said to me, well, what do they know about preaching? What if they make a mistake? So nami kauban dito 12 anyos siya. Amo siyang gitugutan nga magwali. Then na isa ka pastor nga niingon kan daddy nga kanang tugtan ninyo ang 12 anyos. Unya og sayop na iyang mawali. Any preachers here? You preach? Did you ever preach and not make a mistake? Naaba ninyo diri nga mga magwawali nga sukad-sukad sa inyong pagwali wa gyud mo masayop. When you were learning, were you perfect? Kadtong nagkaton pa mo magwali, perpekto na ba mo diretso? Di ba dili? I said, how are they going to learn if they don't make mistakes? So ang tubag ni Daddy atong pastor nga nangutana, kung dili na mo tugutan ang 12 anyos nga magwali, unsa man niya pagkaton nga magwali? Kung dili na to sa tugutan nga masayo. If they make mistake, we'll help them understand. Correct. Ug kung masayop man gani siya sa iyang giwali, di tabangan nato nga masabtan niya ug mainsakto kung unsa ang iyang dapat nga iwali. See, so you don't have to wait until you think you're perfected to Correct. be used by God. Is the whole point I'm trying to make to you. Amen. No, buot pasabot ba ang punto nato ani
Kay dili nato kinahanglan nga muhulat kung kanus apa ta ma-perfect or makaingon ta nga ready na gyud ko ay hata magpagamit sa Ginoo. Pareha pud na sa atong mga kauban, sa atong mga miyembro sa simbahan, dili nato kinahanglan nga muhulat nga ma-ready na sila. Ay nato sila tugutan nga gamiton sa buluhaton. Diba? Kasabot? Nasabtan nato? Praise the Lord. Amen. It was time for us to just begin to equip and to train, to take out, turn the people loose, and help them to learn. Amen. No, so panahon na igsuon, nga ato ang tudluan, ato silang sangkapan, ato silang bansayon. No, siyempre, dili jud ka maka-expect nga pag-ingon nimo magwali ka kay moingon dayon na sila, sige. No, siyempre, baka nunayon gyud nga pagtudlo, pagsangka, pagbansay, paghatag og oportunidad, buhian dayon sila nga o kamo karon kamo na po'y mubuhat ana. Tugutan sila ba? Does this make sense to anyone? Nasabtan ba nato igsoon? Okay, 1 Corinthians 12:28. Let's look at that. Ilang taon nato diya sa unang Korinto 12:28. So I'll start in verse 25. So good siya sa verse 25. So that there should be no division or discord or lack of adaptation of the parts of the body to each other, but the members all alike should have a mutual interest and care for one another. Aron nga walay pagkabahin-bahin o walay dili pagsinabtanay o kakulangon sa pag-ila sa matag parte sa lawas sa usag-usa, apaan nga ang matag miyembro may usa ka interes alang sa usag-usa ug pagtagad sa pag-amuma alang sa usag-usa. The parts of the body, right? The members all alike. All the members, all the parts of the body. Subot pasabot ang tanang parte sa lawas. Verse 26, if one member suffers, all parts suffer. So 26, kung ang usa ka miyembro mag-antos, ang tanang parte muambit usab sa mao nga pag-antos. If one member is honored, all members share in the enjoyment of it. Kung ang usa ka parte kay gitahod, ang tanan nga miyembro niini muambit usab sa mao nga pagpasidungog. Verse 27. Sa 27. Now you collectively are Christ's body. Nabusa kamo tanan nga iniusa mao ang lawas ni Kristo. And individually you are members of it. Ug katagsa-tagsa kaninyo mga miyembro niini. Each part severally and distinct, each one with his own place and function. Amen. Each one. No? Ang matag usa pinasahi ug ang matag usa may takda nga dapit ug buluhaton. Do you see it? Makita ba na nimo igsoon? Each part of the body. No, matag parte sa lawas. No one left out. Meaning walay bisan usa nga mabiyaan. Got his own place and own function. Naa siya kaugalingon nga kahimutangan ug papel nga buhaton. You see it, igsoon. Masabtan nato na, makita ba na nimo igsoon? No one part is more important than any other part. We're all equal in the body of Christ. Amen. No, kay walay bisan usa nga parte makaingon or pwede natong ingnon nga kana nga tawag mas importante kaysa ani nga tawag. Ang tanan patas ta. Parehas ta tanan nga galamiton ug pareha ta tanan nga may tagsa-tagsang pinasahi nga buluhaton para sa Ginoo. Verse 28. So God has appointed some in the church. In Ephesians, it was Jesus who gave. Here, it's God appointed. No, so diri sa 28, busa ang Ginoo nagtudlo ug nagtakda sa pipila diha sa simbahan. For His own use. Alang sa iyang kaugalingon nga paggamit. For His use. No, para nga gamiton sa Ginoo. You understand? Nasabtan nato igsoon? We're here for Him to use. Amen. It's not for us to use Him. Hallelujah. No, ang rason di ay nganong naa ta diri igsoon kay para
magpagamit sa Ginoo. Para ang Ginoo mo'y mogamit nato, dili kay para kita mo'y mogamit sa Ginoo. First apostles, Una, mga apostoles. special messengers. Espesyal nga mga mensahero. Second, prophets, Ikaduha, mga propeta. inspired preachers and expounders. Mga dinihugan nga mga magwawali ug tigpasabot. Third, teachers. Ikadulo, mao mga magtutudlo. You see that? Nakita na nimo? Okay, in religion and tradition, they turned that into a hierarchy and they said, oh, the apostles are first. The apostles are more important because they're first. But that's not what Jesus said. Sa relihiyon ug tradisyon igsuon, kay nahimo na siyang hierarchy, bot pasabot posisyon. No? So muna mapagbasa ang uban moingon nga una apostoles, meaning sila gyud mo'y pinakauna sa posisyon, sila mo'y pinakaimportante dili. Second, oh, they must not be as important. Prophets. Ang makabasa dayon ta ikaduha, moingon dayon ta nga, bot pasabot kini mga propeta, dili kaayo ni sila importante pareha sa apostol. Dili nga na. We made it a hierarchy. No? Kay naanad ta or nahimo na nato siya nga murag ang sa posisyon. Third, teachers. Ikatulo, mga magtutudlo. We made it a hierarchy. No, nahimo na siyang hierarchy ba or ang posisyon na bitaw. Level sa posisyon. But Jesus said it's not to be so among you, not like the world. Amen. No apan si Jesus ningon nga dili ing ana mao para sa inyo Okay. Dili mo dapat mo pareha sa kalibutan. Okay, I'll help you. I'll try to help you understand. Who is more important in the family, a father or a mother? No, para mas masabtan nato. Sa usa ka pamilya, kinsa may pinaka-importante? Papa, mama? Ha? Oh, wait a minute now. The Bible says that your wife, you submit to your husband. Yan, ingon man ang Biblia, di ba? Kung mga asawa, kinahanglan magpaubos mo sa inyong bana. Oh, we twisted that too. O, di ba? We turned that into a hierarchy too. No? Sa iyo pa nga tong pagpanabot Hey! ang bersikulo. You better obey me, woman. Ginagamit na sa kasagaran sa mga lalaki para nga mang-under sa ilang asawa. Don't you forget who the boss is around here. No? Ginagamit na sa I'm the mga amo. Oo, na may bersikulo, magpaubos daw sa bana. Oh, di na mag-question, di magsukol-sukol. No? Kasagaran ginagamit sa iyo. Kaya nagtuho ang mga bana nga Word sa said. pinaka-importante kutuhan. Bible says you better obey me, woman. No, gamiton tuison ba? Right? Tuis na. Is that what it Paggamit. says? Mo ingana ba ang tuyo sa Biblia? Does it say that? Ingana ba ang giingon nga paubos ra gyud sige asawa. Kay dili kayo ka importante, So- number 2 ra ka. So the man runs around like a rooster. You, Muna nga ang laki. Ang laki kay you better obey me. murag sunoy. Is that what it means? Mo ba na ibon pasabot sa Biblia? Nga andero na to ang mga asawa. But the men forgot. It said, love your wife like Christ loves the Right. church. Amen. Oh! So nalimtan sa mga lalaki nga ang Biblia nagingon pod nga mga bana higugmaan ninyo ang inyong asawa sa samang pamaagi nga gihigugma ni Kristo ang iyang iglesia. Is daddy more important than mama? So baka ingon baka nga mas importante ang amahan kaysa sa inahan. Is mama more important than daddy? Ang mama ba mas importante kaysa sa papa? Can a child develop in the correct way with only mama? Para ninyo, mutubo ba og insakto ang bata kung mama ray naa? Can the child develop correctly with only papa? Mutubo ba og insakto ang bata? Kumpleto ba ang pagkatubo sa bata kung papa ray naa? Why does a child need mama and a papa? Nganong kinahanglan man sa bata ang mama ug papa? Why does the church need apostle, prophet, evangelist, teacher, and pastor? Nganong gikinahanglan man sa simbahan ng apostol, propeta, ebangelista, magtutudlo ug mga pastor? Is mama and papa, is that the hierarchy? Ang mama ug ang papa, ang ba na siya sa posisyon? Mo ba? No. Di ba dili? You're equal. Bot po sa bot, But nga,
patas lang na sila. But you have a different function. Amen. Apan, nailan lang nato nga, lain-lain yun og papel ang matag usa. Not a more important function, but a different function. Amen. Wala nagpasabot nga mas importante ang papel sa usa kaysa sa usa. Apan, nagpasabot lang siya nga, lain-lain lang yun ta og papel. Lain-lain ta og buluhaton. Are you getting it? Nasabtan nato? The child needs mama and papa. Amen. Ang bata nagkinahanglan siya og mama ug papa. And the husband isn't the amo. Jesus is supposed to be the amo in the pamilya. No, so dili buot pasabot igsoon nga ang bana mao'y amo. Dili pod ang mama mo'y amo. Ang buot pasabot ani si Jesus ang amo sa pamilya. And the Bible says that we're to submit one to another. Amen. Ug ang Biblia nagtudlo igsoon nga kinahanglan ta nga magpaubos, magsinumbitaray sa usag-usa. And I, as a husband, I have a function that's needed in the family that my wife don't have. And my wife has a function that's needed in the family that I don't have. But that child needs both functions. Amen. No, kay ang bana igsoon, naa siya'y papel nga dili mabuhat sa asawa. Ug ang asawa usab, naa siya'y papel nga dili mabuhat sa bana. No, pero pareha nga papel gikinahanglan sa bata para motubo sa na insakto. And we're not to lord our position over anyone. Amen. Ug dili ta dapat mahimong Dios-Dios or mag-amo-amo, magpakaamo sa ato ang posisyon. Sa uban, na mayon ta nga ako ingani man ang ako ang tawag. So, But we work together. Mama and Papa work together to build a healthy pamilya. No? Pero si Mama ug si Papa magtinabangay aron nga makatukod og usa ka himsog nga pamilya. Amen? Are you understanding why? There's no hierarchy. So nasabtan ba nato karon igsoon nga ang tawag diay sa Ginoo dili siya ang or kana bitaw kinsay mas importante nga posisyon kaysa kang kinsa. First apostles, not hierarchy, more important. No? So kining gipasabot diri nga una ang apostoles kay wala nagpasabot nga siya mo'y labing importante kaysa sa ubang mga tawag. The apostles not to lord over the church. I'm the apostle. No? Kay dili bot pasabot nga ako gitawag ko Better do what I say. No? Ubos mong tanan nako, amo ko ninyo. Sunod mo sa akong isulti. Dili man ning ana. I'm the pastor. You don't question me. Di ba? Kay kasagaran ning ana man ang atong kinaiya sulod sa simbahan, ako may pastor dire na walay laing magbuot, ako ra gyud. Na kuyaw. Is this starting to make sense to you? So nasabtan ba nato? Hallelujah. So we need all five to work together to build the children, the body of Christ, to Amen. mature the children. No mo na gikinahanglan nato ning tanan nga lima, dili lang isa ka tawag ang atong gikinahanglan. Ang tanang lima kay para tanang puya sa simbahan mahamtong, manubo nga insakto dili kimpang. Dili bata sige puya. Kakapoy na sige gilis og dayapir, pulo ka tuig na. And just like in the natural family, if mama's missing or papa's missing, the child is missing a deep aspect of teaching that they need. Amen. A function that they need. Because they need the love of a mama. Amen. And they need also the love of a papa. Correct. Diba sa samang pamaagi nga sa natural nga pamilya ba? Nga kung mawala gani ang mama or mawala gani ang papa sa pamilya, ang bata naa siya'y dili madawat nga aspeto sa gugma nga iyang gikinahanglan, nga kana ragyod nga papel ang makatuman. Nga kung mawala iyang mama, dili gyapon sa kumpleto. Kay papa raman sige iyang kauban or sige madawat nga gugma. Kung mawala po ng iyang papa, dili po siya mutubo nga insakto, kay sige rang mama iya ang kauban. The role of papa is a protector. No, kay ang taas sa usa ka papa mao ang tigpanalipod. Protect my family. No, di ba ang papa mo proteksyon gyud na siya sa iyang pamilya. I want to give my family the best. Ganahan siya nga ihatag ang pinakamaayo sa iyang pamilya. The role of a shepherd, I'm going to protect my flock, No, even unto death. ang trabaho sa mga magbalantay
Kay magbantay gyud na, magproteksyon, manalipod sa iya mga karnero, bisan paghangtod sa kamatayon. Diba? Iya jud nang bantayan ang iya mga giatiman nga karnero. Bahala pag magpulaw. Diba? Mga pastor? So if Papa is missing or Mama's missing, the family's not whole. If apostles missing, prophets missing, pastors missing, the body of Christ cannot be whole, igsoon. No, mauna nga kung ang mama mawala, dili kumpleto ang pamilya. Kung ang papa mawala, dili kumpleto ang pamilya. So kung wala po'y apostol, kung mawala ang propeta, kung mawala ang bisan usa ka gasa ni ining lima, o bisan gani sa ubang mga gasa igsoon, dili gyud makumpleto nga hingpit nga motubo ang lawas si Kristo. Okay. Third, teachers, then wonder workers, then those with ability to heal the sick, helpers, administrators, speakers in different unknown tongues. Where are they? Where are they in the church igsoon? Ikatulo, mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat sa mga milagro, unya katong may mga abilidad sa pag-ayos sa masakiton, mga may gasa sa pagtabang administrador, mga nagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. Nang karon ang pangutana, asa naman ni sila karon? Again, we see God gave and men take away. Diba? So makita nato nga ang Biblia nagtudlo gyud siya nga naa siya'y gihatagan ani nga mga gasa. Pero ang mga tao karon kay gipili nato nga tangtangon ani nga mga gasa. These are all parts of the body. No kining tanan nga gimension diha nga mga gasa parte na sa lawas. Do we not have wonder workers? Do we not have in our church those who heal the sick? Do we not have helpers and administrators and speakers of unknown tongues? No, we have whole churches saying tongues is of the devil. Diba? Naamaning mga ginasahan nga magbuhat og mga milagro, mag-ayos sa mga masakiton, mutabang, mangulo or kanabitang magdumala sa dagan sa simbahan, magsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan. Pero karon, naay mga kasimbahanan na, no, nga moingon nga kanang speaking in tongues kay yawanon man na. Where are they, Igsoon? Why aren't they in our churches? No, so when God gave them to us. Kung imong hunahunahon ba, ang pulong nag-ingon nga, ang Ginoo mo'y nagtudlo, nagtakda, naghatag, asa man ni sila? I tell you, you're sitting right here. Amen. This is talking about you. No, kini igsoon, kini atong ginabasa, kanang mga tao, kanang mga gasahat, ikaw man na. Naaman na nimo, ang uban ninyo diri nga naaana. Maybe you just don't know it yet. Siguro wala lang kakabalo. Maybe somebody put you in a cajon. Maybe somebody put you in a box. Said, oh, you're a woman. This is all you can do. This is all you can do. Don't come out of that box, lady. No, tingali, wala lang kakabalo ba? Nga naday ka anang agasa kay, ano man, gibutang ka sa kahon. Kay giingnan ka nga, oh, babae man ka, asa man, babae, mga babae ra man na sila. So, kana mga babae sa simbahan, padekoriton ra na sa balad, padekoriton sa simbahan, pahugason og plato. Dili na sila patindugon sa tubangan, di na sila pawalihon kay sabi ni bawa namang oh, you're just a child, you're not qualified. You're just a woman, you're not qualified. Di ba? So kaya naman sa mga kasimbahanan karon kasagaran gibutang sa kahon. Kaya nga naman ilang pagtuo nga bata pa man sa may naibawan sa bata. Ngano? Wala day na sila yung Holy Spirit. Di day sila makadawat sa Holy Spirit. We have the same Holy Spirit. Di ba pareha naman? Kaya kung ang bata, nituo siya ni Jesus, makadawat po siya ni Holy Spirit na, kita po. No? Somebody told you you can't do it, so you don't think you can do it. So, pag naitaw nga mo, ingon mo nga, dili ka pwede mo buhat, ana. Ikaw po, makaunaw na, gyud po nga, basin gyud po, no? Dili gyud ako ni mabuhat. But Jesus said, if anyone will steadfastly believe in me, they'll do what I do. Amen. And greater works than these, because Amen. I go to my Father. Anyone Diba? who will believe in me. So si bisan kinsa, si Jesus mismo nagingon, bisan kinsa. So wala siya nagpili og edad, no, gilabdon sa ilong. Jesus qualified you. Si Jesus ang nagkwalipikar nimo. Kung mutuo ka, magamit ka sa Ginoo. By saying you're anyone. No, kung moingon ka nga apil ko anang bisan kinsa, aw apil ka. Makabuhat ka sa buluhaton ni Kristo. Is there anyone who's not an anyone? Naabay mga bisan kinsa nga dili bisan kinsa? Bisan kinsa na gani. Di ba?
So we have wonder workers. No, so naani sa lawas si Kristo. We have healers of the sick. No, naay mga tao nga gigasahan sa Ginoo nga mobuhat og mga milagro. Do you Mag-ayo sa know? masakiton. You know, according to the Bible, anyone can heal the sick. Kabalo ba mo nga sumala sa Biblia, ang Biblia nagtudlo nato nga bisan kinsa pwede nga kitang tanan makaayo ta sa mga masakiton. Amen. Did you know that? Nakabalo ba ka na? You don't believe me, do you? Di mo matoo? Di mo matoo nga makaayo ka sa sakiton? Amen. What did Mark 16 say? Unsay giingon sa Marcos 16? Marcos Mark 16, chapter 16. 16. Let's look at that. Mark 16. 16, Mark 16, verse 16. He who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel, in him who it sets forth is baptized will be saved from the penalty of eternal death. But he who does not believe, who does not adhere to and trust and rely on the gospel, sets forth will be condemned. And these attesting signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new languages. They will pick up serpents, and even if they drink anything deadly, it will not hurt them. They will lay hands on the sick, and they will get well. Amen. These attesting signs will accompany those who believe. What qualifies you to heal the sick? No, so kini nga mga pagpamatuod nga mga timailhan, musunod ni ining mga mutuo. So unsa daw ang gikinahanglan para nga musunod ni nga mga timailhan? Kung kita mutuo, if we believe. Got any believers in here? Nabay mga magtotoo dire. Amen. Not everyone has the gift of healing, but everyone can heal the sick Amen. if they believe. Amen. No, so dili man ang tanan may gasa sa pag-ayo sa masakiton, apan ang tanan nga mutuo makaayo sa mga nagmasakiton. And you don't even have to go to Bible college. No, dayon dili nimo kinahanglan nga moadtog Bible College para makaingon ka nga makaayo day kung masakiton. So in conferences that I've done, So sa iyang mga I thought you were going to connect something with that. So sa mga conference nga iyaan ang mga nabuhat, when do you see me pausing very long? In conferences I've done, I found sick people. so sa mga conference nga iyaang mga naatenan igsoon kay daghan siya mga makita nga mga nagmasakiton. I said, come up here. So moingon siya nga duol mo dire mga nagmasakiton. We're going to pray for you and God's going to heal you. Magampo mi para ninyo dayon ang Ginoo moayo nimo. And then I asked, who here, you've never prayed for someone they got healed before? Who, raise your hand if you've never seen anybody healed that you prayed for. Dayon mangutana dayon siya sa congregation nga. Kinsa ninyo dire nga wala pa mo gamita sa Ginoo nga moayo sa mga nagmasakiton? Or you've never prayed for anyone to be healed. Or kanang kinsa ninyo dire nga gigamit na ni Lord or kanang wala pa mo gigamit, wala pa mo nakasulay. Nga gigamit mo sa Ginoo para mangampo og mga mag-ayo sa masakiton. And there's always somebody in there that never healed anybody. So na gyud nga kasagaran nga wala pa gyud magamit, wala pa gyud sukad makasulay. And I say, okay, I want you to come up. You're going to pray for him. Also, kasagaran katong mag-isa sa kamot mo to yung ingnon niya nga o ikaw ali, ikaw may magampo aning nagmasakiton. And they make that face. Who, me? Then pag ingnon na nga ikaw magampo, murag itoy nga nabasa mo. Ako? And every time, the person who's never healed somebody heals that person. Hallelujah. Every time. No, so sa tanang gayon igsoon, nga katong tawo nga wala pa gyud siya sukad nakasulay, nga nangampog pa sa kiton day naayo ang iyang giampuan, maayo gyud tong iyang ampuan. Hallelujah. They haven't even been trained. Wala pa ganito na sangkapan. Because that was the training. Amen. No, kaya nga naman, mauna to ang training nga iyang gikinahanglan. Kinahanglan lang ipakita sa iya ba nga, si kaya man nimo, so pwede nimo na buhaton. And we brought up little girls. Don't pray for me. Pero sa mga gagmay mga bata.
Little girl, she's not afraid. No, ang mga bata nga babae, gagmay, di mahadlok. She said, what should I say? No, nangutana lang ang bata nga babae, unsa ako. I said, I don't know. What do you want to say? No, so ingon po si Daddy, wala ko kabalo ikaw, unsa may mong gusto iingon. You ask my wife. We had 10 people lined up. 10. 10 people needed healing. 10. No, so nato sa kahigayon nga, pulo ka mga tao ang naglinya sa tubangan, puros masakiton. Little girl went to the first one, put hands on their stomach, said something, couldn't even understand or hear what she said. Bata god. Di ba? So ang bata nga babae, iyang gipantong iyang kamot, dili madunggan sa iyang giampo. Wala mi kabalo sa giampo. She was afraid. Oh. Nahadlok ang batang babae, wala sa gud sa kabalo sa iyang ampo asa. Did you get healed? Yeah, I'm healed. Pagpangutana na mo atong una nga tawo nga giampo, gipangutana, naayo ka? Yan atong tawo mo, naayo na ko. Little girl goes to the next one. Now she's a little more brave. No, so ibalhin na ang batang babae dito sa ikaduha na po. Now you can hear Mas her. isog-isog na siya magampo, sa madungog na nimo sa iyang ginampo. Something like, be healed. Be healed. No, so nakato na ang bata, ningon be healed. Are you healed? Yes, I'm healed. Pagpangutana sa ikaduha, Now ningon niya, naayok po, nadawat ako. Now little girl's got a big grin on her face. She's like, yeah. No, so, ang bata, mas nidako ang iyang ngisi. Kay, mas nana siya kumpiyansa, nakaayo ko, duha na to. She goes to the next one, healed. Next one, all the way down. I'm telling you, everyone got healed. One of them was her own mother. Hallelujah. No, so, hangtod ka nahurot ang pulo, yung niya, usa atong iyang giampuan, iyang kawalingong mama, naayo silang tanan. Bata ang gigamit. Had a missionary from Africa who was there. They came up and said, I know God can use me to heal the sick now. Amen. No, so, naay usa ka African nga missionary nga kauban nila dito, diningon tong bata, kabalo ko, nga ang Ginoo mo gamit pud nako nga moayo mga masakiton. And I knew this, I met this man, I knew his wife. No, so nailhan niya ni nga missionary, na-meet niya ang asawa. And he came to the meeting. Then niadto siya sa usa ka panagtigom. And he was a believer, but he said, I don't believe in that healing junk. So katong lalaki kay magtutuo siya pero dili siya motuo og kaayuhan. Di siya motuo nga napay kaayuhan hangtod karon. So he was watching these people get healed. So iyang ginalantaw, ginaobserbahan niya nga kining mga tawo nangaayo. So I said, hey, you come up here now. It's your turn. So iyang gingnan tong lalaki, ikaw na po, dali. Doon. The guy who didn't believe. No, katong lalaki. I don't believe in that healing. Dili mo tuo og kaayuhan. So he laid hands on this guy. So iyang gipandungan kining lalaki. He said something, I don't even know what he said. He didn't know really how to pray. Then dili mo siya kabalo sa pag-ampo. Wala niya nadunggan sa giingon. I remember now he went, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Hingato ra. No, niyo oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. And the guy got healed. Na, di naayo. So now the guy's like, hey, I'm pretty good at this. No? That's what he did. Remember? He turned around and he says, wow, I'm pretty good at this. No, so ingani, ato daw iyang reaksyon na itong lalaki. Kaningon niya, oy, maayo man day ko, ani. Kamaho man day ko. Then he laid hands on somebody else and they got healed. No, so iyan na pong gipandong ang iyang kamot sa lain pang tao din. Ayaw itong tao ang iyang gipandungan. So why am I telling you these stories, Igsoon? So nga nung iya man nga gina-share sa ato ang mga istorya. Hopefully you believe you can do it. Amen. Kay aron nga, ang among Panginoon Igsoon, nga ikaw po, makadawat po kag pagpadayag, ako po, mahimo man ako na. Hopefully you'll understand a child can do it. Amen. Nung masabtan na ito, baka pati bata, mahimo na nila. Hopefully you'll understand it doesn't require a lot of training. It just requires practice. Amen. Nung nga makita na ito, baka dili day kinahanglan og training pa nga, kanang taas kaayo nga i-train sila. Apan, kinahanglan lang nga i-activate sila, ipa-practice lang, ipabuhat lang. Muna nang ilang training. So we're just practicing. Amen.
That is the training. The practice is the training, No, igsoon. kaya ang pag-ensayo, buot pasabot, ang pagbuhi sa ila nga buhaton na, nga buluhaton, mauna na ang training nga ilang gikinahanglan. Does this make sense to you? Nasabtan ba nato igsoon? This is equipping the saints to do the work of the ministry. Amen. Mingana ang itsura igsoon kung ganahan nato nga sangkapan ng atong mga katawan nga mabuhat sa buluhaton. Ganahan ka nga makaton ang imong mga tawo sa pagampo sa masakiton. Di paampuha sa mga masakiton. Dili na ta isa ka semana pa ta magtudlo dayon. Dili na to sila palakwon, papraktison na unsa. Na nagtudlo pa man tawo nya dili po dayon nato ipagamit. It didn't take 14 years of preaching. No, dili kinahanglan og 14 ka tuig nga magwali. Diba? Para makaton ang mga tao sa pagpangampo, mag-ayo sa masakiton. Ipapractice, ipagamit, ipalihok, ipalikang. So there's a lot more I would love to share with you, but we just don't have time. So daghan pa unta siyang gusto nga ipaambit sa atua, apan dili naman igo ang oras. But I hope that the Spirit of God has been stirring up in you. Amen. No apan nang hinaot mi nga ang Espiritu sa Dios nagakutaw kaninyo. Doing an awakening in you, like, yes. Amen. No nga nagabuhat og usa ka pagkapukaw ba sa imong kinasuluran. Praise the Lord. Amen. Yeah, because God's not done with us yet, Igsoon. Amen. Kaya ang Ginoo igsoon wala pa gyud nahuman ka nato. Yeah. Amen. So praise the Lord. Hallelujah.